Martial Peak, Kabanata 4673. Ang Shattered Ruins. Nang makitang hindi huminto sina Yang Kai at si Alin lang, si Cheng Yang ay galit na sumimangot. Walang kabuluhan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang grabbing gesture. Habang lumalakas ang kanyang word force, isang malaking berdeng ilusyon na kamay ang lumitaw sa kawalan at tinakpan sina Yang Kai at si Alin lang na parang heaven shrouding palm. Ang malaking kamay ay sumasaklaw sa isang malawak na lugar, kaya hindi sila nakatakas. Sa isang iglap, nahuli sila ng kamay. Habang hinihigpitan ng kamay ang hawak nito, naramdaman nila ang isang mahigpit na kapangyarihan na dumarating sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Agad na naramdaman ni Yang Kai at si Alin lang na na-dislocate ang kanilang mga buto. Sa sandaling iyon, wala silang makita o marinig na anuman, na tila sila ay nakulong sa loob ng isang madilim na hola. Noon lang, isang golden crow ang narinig na umalingaw-ngaw habang ang isang great sun ay umiral. Habang hawak ang Asher Dragon Spear, itinulak ito ni Yang Kai palabas at pinunit ang kadiliman. Samantala, isang divine ability mula kay si Alin lang ang sumambulat. Bagamat si Cheng Yang ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, nagmamadali siyang lumipat mula sa malayong distansya. Sa makatuwid, sina Yang Kai at si Alin lang ay nakalusot dito sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Nalaglag ang malaking ilusyonaryong kamay habang ang dalawang bagbog na figure ay bumaril mula rito. Alam ni Cheng Yang na hindi niya sila mapipigilan sa pag-ataking iyon. Gayunpaman, ang kanyang paglipat ay matagumpay na naantala ang mga ito at pinahintulutan siyang paikliin ang distansya sa pagitan nila ng malaki. Habang nagpatuloy siya sa pag-charge pasulong, itinaas niya ang kanyang kamao at itinulak ito palabas. Ang lakas ng pag-ataking ito ay bumagsak sa mga hadlang ng kalawakan at isang marahas na puwersa ang sweep out na parang tsunami. Naramdaman ni Yang Kai ang isang gumagapang na sensasyon sa kanyang anit habang ang lahat ng kanyang mga kalamnan ay hindi mapigil ang humigpit. Nagmamadali siyang tumalikod habang ang kanyang Asher Dragon Spear ay naging hindi mabilang na anino ng sibat. Bagamat si Xia Lin lang ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya sa pamamagitan ng isang grado, wala siyang gaanong karanasan sa buhay at kamatayang mga labanan laban sa mas malalakas na kalaban gaya niya, kaya medyo matamlay ang mga reaksyon niya. Sa kabutihang palad, kasunod ng pag-atake ng kanyang kapareha, nagmamadali siyang nagpatawag ng isang bilog na defensive artifact upang protektahan sila. Ang pag-atake na pinalakas ng World Force of an 8th grade Heaven Opening Realm Master ay bumaril at nabasag ang lahat ng Spear Shadow. Ang defensive artifact ni Xia Lin lang ay naging madilim din dahil ang karamihan sa espiritualidad nito ay agad na nawala. Napang bumagsak sa kanila ang isang bundok, silang dalawa ay pinalipad palayo habang nagsabog ng isang subo ng dugo. Maghintay ka. Sinakal ni Yang Kai ang nagbabagang dugo sa kanyang lalamunan at hinawakan ang braso ng babae. Sa paggamit ng puwersa ng kalaban, bumulusok siya sa Shattered Ruins. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang Bright Flame Divine Monarch sa harap ng hangganan sa Shattered Ruins. Sa isang mataimtim na ekspresyon, tumangala siya sa maraming kulay na mga ilaw. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, humakbang pa rin siya para ituloy ang mga ito. Bagamat mapanganib ang Shattered Ruins, ang World Spring ay nakakaakit sa kanya kaya sulit na makipagsapalaran. Gayunpaman, sa sandaling tumuntong siya sa Shattered Ruins, nakita niya ang isang marahas na divine ability na papalapit sa kanya. Namumungay ang mga mata, itinulak niya ang kanyang kamao. Ang divine ability na katumbas ng buong puwersang pag-atake ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay nabasag. Walang tigil, nagpatuloy si Cheng Yang pasulong. Ang ikinagulat niya ay habang sumusulong siya, hindi mabilang na mga divine abilities at secret technique ang dumating sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Kahit na ang bawat pag-atake ay katumbas ng isang strike mula sa 6th grade Heaven Opening Realm Master, na hindi siya papatayin, ang mga ito ay siksik at tuloy-tuloy, kaya nakakainis silang harapin. Samantala, sina Yang Kai at Xia Lin lang, na nauna sa kanya, ay natakot din. Bago pa man sila makapasok sa Shattered Ruins, naramdaman na nila ang isang napakadelikadong aura na umaagos mula dito, ngunit hanggang sa sila ay talagang pumasok ay natikman nila ito. Hindi nila maiwasang magtaka kung ilang divine abilities at secret technique ang naiwan sa mapahamak na lugar na ito. Katulad ng Astral Wind Divine Ability na nakita ni Yang Kai sa nakaraan, ang nakakatakot na divine abilities at secret technique na ito ay umiral ng hindi mabilang na taon. Bagamat hindi sila nakakasindak gaya ng Astral Wind Divine Ability, tila may walang katapusang bilang sa kanila. Bago ang kanilang pagpasok, ang mga divine abilities at secret technique na ito ay nanatiling tulog. Gayunpaman, habang sumusulong sila, tila na-trigger sila ng kanilang mga aura sa buhay at inatake.
Ang mga divine abilities at secret technique na ito ay nabuhay kasunod ng mahabang panahon ng katahimikan, at bawat isa ay katumbas ng isang todo atake mula sa isang average na 6th grade master. Napakalakas pa rin nila kahit na hindi na mabilang na mga taon na ang lumipas, kaya may isip na mas mapanires sila noong nasa rurok na sila ng kanilang kapangyarihan noong nakaraan. Ang mga pag-ataking ito ay malamang na may lakas ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master noong una silang nilikha. Ang dalawa sa kanila ay tila nahulog sa isang lugar na puno ng mga bitag, at saan man sila magpunta, sila ay mag-trigger ng mga bitag na ito. Hindi sila maglalakas loob na huminto, ni hindi nila ito magagawa. Kapag ginawa nila, mapapahamak sila. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng maikling pagkaantala bago bumangon ang mga divine abilities na ito, kaya naman, nagkaroon ng ilang oras para patuloy silang tumakas. Ang Bright Sun Divine Monarch, na humahabol sa kanila, ay nagdusa bilang kapalit. Ang mga divine abilities at secret techniques na na-trigger ni Yang Kai at si Alin lang ay talagang lahat ay napunta sa kanya sa halip. Siya ay karaniwang naglilinis ng kalat para sa kanilang dalawa, at nang mapagtanto ito, si Cheng Yang ay lalong nagalit. Kung hindi siya pumasok sa lugar na ito, ang mga divine abilities na ito ay nakatarget si Yang Kai at si Alin lang, gayunpaman, dahil ayaw niyang sumuko sa World Spring, sinundan niya ang mga ito at ngayon ay pinupunan ng mga pag-atake para sa mga hinahabol niya. Kahit na hindi mahirap para sa kanya na harapin ang divine abilities at secret techniques na katumbas ng mga pag-atake mula sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters, tiyak na naiinis siya sa mga ito. Habang umaarangkada siya, galit na galit niyang hinawakan ang kanyang mga kamao at binasag ang lahat ng divine abilities at secret technique na iyon. Nararamdaman ang panginginig mula sa likuran at tiyak na alam ni Yang Kai na iyon ang mga ingay na ginagawa ni Cheng Yang. Sa sandaling ito, wala siya sa mood na magsaya sa kasawian ng kabilang partido. Sa halip, lalo siyang nangamba. Narinig niya mula kay si Alin lang na ang Shattered Ruins ay lubhang mapanganib, ngunit hanggang sa pumasok siya sa lugar na ito ay naiintindihan niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi sumagi sa isip niya na magiging ganito ang loob ng Shattered Ruins. Habang si Cheng Yang ay nasa isang dilema, ito ay ang parehong kaso para kay si Alin lang at Yang Kai. Hindi sila nang ahas na huminto sa isang iglap, dahil kung gagawin nila, lahat ng malapit na divine abilities at secret technique ay lilipad sa kanila. Makapangyarihan ng Bright Flame Divine Monarch, kaya madali niyang haharapin itong sandamakmak na divine abilities at secret techniques, ngunit tiyak na hindi iyon magagawa ni Yang Kai at si Alin lang. Total na sugatan sila matapos silang atakihin ni Cheng Yang kanina. Talaga bang naninirahan dito ang mga divine spirit? Nagdududa si Yang Kai. Bagamat ang mga divine spirit ay kakilakilabot, sa bawat mature na divine spirit ay kasing lakas ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master, hindi sila dapat na mabuhay sa ganitong masamang kapaligiran. Isang chismis lang. Hindi pa ako nakapunta dito dati. Umiling si Alin lang. Pagkatapos, tumigil sa pag-iisip si Yang Kai tungkol dito. Hindi alintana kung may mga divine spirit sa lugar na ito, ang buhay ni si Alin lang at niya ay tunay na nakabitin sa isang hibla. Yang Kai, kung pumanaw ako, si Chin Fen at ang iba pa. Bago niya matapos ang pagsasalita, pinutol siya ni Yang Kai sa pagsasabing. Kung mamamatay ka, sa tingin mo ba makakaligtas ako? Nawalan ng masabi si Alin lang. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na kung siya, isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ay papatayin, walang paraan na mapanatili ni Yang Kai ang kanyang buhay. Hindi kapakipakinabang ang space principle sa isang lugar na tulad nito, dahil kung gagamit siya ng instantaneous movement, maaaring direktang mahulog siya sa ilang uri ng mortal na panganib. Huwag mo nang isipin iyon. Naranasan ko na ang hindi mabilang na mga sandali ng buhay at kamatayan na tulad nito mula nang magsimula akong magtanim, at halos mawalan ako ng buhay ng maraming beses. Kahit na ang sitwasyon ngayon ay kakilakilabot, hindi ito walang pag-asa. Kakayanin natin ito hanggat hindi tayo susuko. Sana nga, sagot ni Alin lang sa malungkot na paraan. Nagpatuloy sila sa pagsulong, ngunit bagamat nakatakas na sila bago sila ma-take ng karamihan sa mga divine abilities at secret techniques, mayroon pa ring maliit na bilang na hindi nila naiwasan. Sa mga panahong tulad nito, maaari lamang nilang pigilin ang mga pag-atake, at sa paglipas ng panahon, mas maraming enerhiya ang kanilang naubos. Pagkalipas ng ilang araw, sina Yang Kai at si Alin lang ay parehong nagpakita ng mga solemne na ekspresyon. Iyon ay dahil habang lumalalim sila sa Shattered Ruins, ang natutulog na divine abilities at secret technique ay lalong naging makapangyarihan.
Kalahating araw na ang nakalipas, nag-trigger sila ng divine ability na katumbas ng buong lakas na pag-atake ng 7th grade Heaven Opening Realm Master, at sa paglipas ng panahon, nakatagpo sila ng mas maraming divine abilities ng ganoong lakas. Habang sila ay lumayo pa, ang divine abilities ay naging mas mabigat. Kapag ang mga banal na kakayahan ay tumama sa kanila paminsan-minsan, wala silang ibang pagpipilian kundi lutisin ang mga ito. Dahil dito, nakaramdam sila ng matinding pressure. Pagtapos ng isa pang kalahating araw, ang lahat ng divine abilities na kanilang nakita ay halos kapantay na ngayon ng mga pag-atake ng 7th grade Heaven Opening Realm. Kinailangan ni Xiaolin lang na ibigay ang kanyang buong lakas ngayon para harapin sila. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay hindi isang ordinaryong 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya sa pamamagitan ng pagtutulungan, pansamantala nilang masisiguro ang kanilang sariling kaligtasan. Sa sandaling ito, nadama ni Yang Kai na maswerte na pagkatapos ma-trigger ang divine abilities, mayroon pa silang ilang oras para tumakas, kung hindi, mamamatay sila sa pagod sa loob ng halos isang oras. Sa halip na hangina, gayunpaman, ang ingay sa likod nila ay naging mas malakas at mas malapit. Maliwanag na walang humpay na hinahabol sila ni Cheng Yang. Hindi maiwasan ni Yang Kai na humanga sa determinasyon ng lalaki at sa kapangyarihan ng 8th grade Heaven Opening Realm Master. Habang sila ni Xiaolin lang ay kailangan lang humarap sa ilang divine abilities paminsan-minsan, si Cheng Yang ay karaniwang nag-araro sa isang buong barrage upang makarating sa kanila. Ang mga divine abilities at secret technique na na-trigger ng mga ito ay niresolve niya lahat. Gayunpaman, si Cheng Yang ay tiyak na nasa isang kaayla hilakbot na kalagayan sa kabila ng pagiging isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Ang ilang langgam ay walang halaga sa isang elepante, ngunit ang 1,000,000 sa kanila ay maaaring kumagat ng isang elepante hanggang sa mamatay. Katulad nito, ang Bright Sun Divine Monarch ay dapat na gumamit ng higit na puwersa kaysa sa kanilang dalawa upang malutas ang lahat ng divine abilities na kanilang na-trigger at naiwan. Iyon talaga ang nangyari. Sa kasalukuyan, medyo mapatwa si Cheng Yang, na isang malinaw na senyales ng labis na pagkonsumo. Gayunpaman, hindi man lang siya nagkaroon ng oras para huminga. Kung saglit lang siyang nag-alinlangan, nalubog na sana siya sa divine abilities. Sa katunayan, ilang beses na niyang naisip ang umatras, gayunpaman, napakaraming paghihirap na ang kanyang tiniis kaya't wala siyang paraan para sumuko. Habang nadidismaya, nanumpa siya na kung mahuli niya ang brat na nakakuha ng World Spring, pupunitin niya ang kanyang bangkay sa hindi mabilang na piraso. Ito ang pinakamalaking atraso at kahihiyang dinanas niya sa kanyang buhay mula nang magsimula siyang magtanim. Pagkalipas ng ilang araw, sina Yang Kai at Xiaolin lang ay binugbog at napuno ng dugo. Bagamat kailangan lang nilang harapin ang mga divine abilities at secret technique kung minsan at maaaring magtulungan upang ibahagi ang pasanin, may mga pagkakataon pa rin na hindi sinasadyang nasaktan sila sa ilalim ng matagal na panggigipit. Kanina, halos maputol ng Sword Chi divine ability si Yang Kai sa kalahati habang may mahabang hiwa sa tiyan ni Xiaolin lang. Gamulong na ang mga laman sa paligid ng kanyang sugat. Muntik na silang mapatay sa pangyayaring iyon. Sa puntong ito, naramdaman ni Yang Kai na ang ilan sa mga divine abilities at secret technique na na-trigger nila ay katumbas ng mga pag-atake ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Bagamat kakaunti lamang sila, ito ay tunay na kakilakilabot na balita para sa kanila. Dahil sa kanilang lakas at kasalukuyang estado, mapapahamak sila kung matamaan sila ng anumang divine ability na kasing lakas ng pag-atake mula sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Martial Peak, Kabanata 4674. Shattered Space. Ang tanging magandang balita ay kahit na ang mga divine abilities at secret technique na naiwan sa lugar na ito ay nagiging mas makapangyarihan, mas kaunti na ang mga ito sa kabuuan ngayon, kung hindi, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong tumakas. Habang sumusulong sila, nagsimulang makakita si Yang Kai ng hindi mabilang na kakaibang hugis na sinaunang artifact. Marami sa mga divine abilities at secret technique na na-trigger ay nagmula sa mga artifact na iyon. Bagaman maraming taon na ang lumipas, hindi pa rin tuluyang nawala ang kanilang espiritualidad. Ang Shattered Ruins ay hindi lamang napuno ng panganib, puno rin sila ng mga kayamanan. Sa kasamaang palad, kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring hindi makuha ang mga kayamanang iyon habang sila ay naririto. Tingnan mo, biglang bulalas ni Xiaolin lang. Agad na naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Nang tumangala siya, nakita niya ang isang lilang liwanag na sumasayaw sa paligid na parang ahas. Ang liwanag ay naglalaman ng isang aura na nakakatakot sa kanilang mga talino. Walang duda na ito ay isang divine ability na katumbas ng isang pag-atake mula sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master.
Ang lilang liwanag na dapat ay natutulog sa kailaliman ng Shattered Ruins ay na-trigger ng kanilang mga aura ng buhay at naging aktibo. Ang mabangis na aura nito ay malapit ng mag-lock sa kanila. Ang mga ekspresyon ni Yang Kai at Xia Lin lang ay nagbago ng husto. Ang pinakakinatatakutan nila ay nangyari na sa wakas. Ito ay tulad ng karaniwang nangyayari sa isang larangan ng digmaan. Kung ang isang tao ay higit na natatakot sa kamatayan, tiyak na siya ay papatayin. Dahil ang aura ng divine ability ito ay nakatarget sa kanila, wala silang paraan upang maalis ito maliban sa pamamagitan ng puwersa. Kung sila ay nasa tuktok pa rin ng kanilang lakas, maaari silang magkaroon ng pagkakataong harapin ang gayong banal na kakayahang, gayunpaman, dahil sa estado na kanilang kinaroroonan, walang paraan upang malutas ito. Tumakbo. Si Yang Kai ay umungal at bumaril pasulong, kinaladkad si Xia Lin lang kasama niya. Tila nabuhayan ang kulay ube na liwanag ng sumugod ito at walang humpay na hinahabol sila na parang pas ang nakasinghot ng malansang amoy. Bagamat sinusubukan nilang tumakas mula kay Cheng Yang kanina, ginawa nila ang kanilang makakaya upang hindi ma-trigger ang natutulog na divine abilities sa kanilang paligid. Pero ngayon, dahil hinahabol sila ng lilang liwanag, natarante silang dalawa at wala ng oras na maglaan ng atensyon para pagmasdan ang kanilang paligid. Kung magdadalawang isip sila kahit saglit, mamamatay sila. Habang umaarangkada sila, mas maraming divine abilities ang na-trigger habang tina-target nila ang kanilang mga aura sa buhay. Sa loob ng isang incenso stick ng oras, ang lilang liwanag ay hindi lamang ang banal na kakayahang humahabol sa kanila. Sa likod nila ay may mga ilaw na may iba't ibang kulay, at ang bawat divine ability ay katumbas ng buong puwersa ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa pinakamaliit. Naramdaman ni Yang Kai ang malamig na gumagapang sa kanyang gulugad habang ang mukha ni Xia Lin lang ay kasing putla ng kumot. Lalong lumala ang sitwasyon nang sila ay sumulong. Tila may isang buntot ng maraming kulay na liwanag sa likod nila, at kahit na ang tanawin ay napakaganda, ang kanilang sitwasyon ay hindi mapanganib. Yang Kai, natatakot ako na ito na. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay, si Xia Lin lang ay ngumiti ng mapait. Sa sandaling ito, nagsisisi siya sa ginawa niyang desisyon. Kung alam niyang haharapin siya ng ganoong kalamidad sa Shattered Ruins, mas pipiliin niyang iwan ang Shattered Heaven kasama si Yang Kai. Mas gugustuhin niyang mahuli ng Cave Heavens and Paradises kaysa makaramdam ng kawalan ng kakayahan habang ang kamatayan ay gumagapang palapit sa kanya. Tumahimik ka, umungol si Yang Kai. Hindi ba ako pwedeng magreklamo kahit kaunti dahil mamamatay na tayo? May agrabyado sa mukha ni Xia Lin lang. Hindi nag-abala si Yang Kai na tumugon sa kanya. Noon lang, may napansin siya at lumingon sa isang partikular na direksyon. Nararamdaman niya ang marahas na pagbabago-bago ng space principles na nagmumula sa direksyong iyon. Dahil siya ay isang dalubhasa sa Tao of Space, siya ay sensitibo sa ganitong uri ng kapangyarihan. Ang pagbabago-bago ng space principles ay kapansin-pansin sa kanya bilang isang kandila sa kadiliman. Dito tayo, sabi ni Yang Kai at nagpalit ng direksyon. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang nasa unahan nila, naunawaan niya na ang mga pagbabago-bago ng space principles ay hindi pangkaraniwang malakas. Ang mga bagay ay hindi maaaring lumala pa rin dahil sila ay karaniwang nagsisikap na makalabas sa pintuan ng kamatayan. Maaari silang magkaroon ng pagkakataon na mabuhay kung sila ay pumunta, na mas mabuti kaysa sa paghihintay ng tiyak na kamatayan dito. Ang isa pang incense stick mamaya, mas maraming divine abilities at secret techniques ang na-trigger ng tumatakas na pares, at ang buntot ng maraming kulay na liwanag sa likod nila ay mas tumindi. Biglang dumating ang isang sandali nang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tulalang tumingin sa harapan. Samantala, tinakpan ni Xia Lin lang ang kanyang mga labi gamit ang kanyang mga kamay. Walang makukulay na ilaw sa kawalan sa harapan nila, gayunpaman, ang lugar ay mukhang isang sirang salamin habang ang mga pira-pirasong espasyo ay lumulutang sa hindi maayos na paraan. Kabilang sa mga fragment ay isang partikular na kapansin-pansing void crack na naglabas ng malakas na aura ng kawalan. Ang mga bakas ng space technique na ito ay nagpaningning sa mga mata ni Yang Kai. Nang madetect niya ang natutulog na divine abilities at secret techniques sa Shattered Ruins kanina, isinasaalang-alang ni Yang Kai ang posibilidad na mayroong space secret technique na nakatago sa kanila. Gayunpaman, wala siyang nadatnan sa daan, na ikinadismaya niya. Hindi sumagi sa isip niya na mayroon talagang space secret technique na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng Shattered Ruins. Gayunpaman, sa paghusga mula sa paningin sa harap ng kanyang mga mata, alam ni Yang Kai na ang nasirang espasyong ito ay talagang sanhi ng isang sinaunang space secret technique, at isa na ganap na sumabog. Ang nabasag na void ay ang pinakamagandang patunay nito.
Umaalon ang mga emosyon sa puso ni Yang Kai. May isang tao noong sinaunang panahon na naging dalubhasa rin sa Dao of Space, at ang kahusayan ni Master dito ay higit na higit kaysa sa kanya. Iyon ay dahil ang pinsalang dulot ng Space Secret Technique ay hindi pa rin naayos ng lokal na world principles. Parang sirang salamin pa rin ang Void. Sa makatuwid, ang panganib na nasa unahan nila sa Void ay hindi ang Space Secret Technique na naiwan, ngunit ang nabasag na Void na dulot ng Divine Ability. Kung hindi sila mag-iingat, mahuhulog sila sa isang Void Crack sa pagpasok dito at hindi na nila mahahanap ang kanilang daan palabas. Kadalasan, si Yang Kai ay hindi nakipagsapalaran. Kahit papaano, pagmamasdan niya ito mula sa labas at susubukan niyang unawain ang mga sikreto ng Space Secret Technique na naiwan. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinabol sila ng isang barrage ng divine abilities na sapat na makapangyarihan upang pasingaw ang mga ito, kaya walang sapat na oras para maunawaan niya ang anuman. Wala na siyang panahon para mag-alinlangan pa habang hawak niya ang kamay ni Xia Linlang at bumulusok sa pinakamalapit na space fragment. Si Xia Linlang ay likas na sinubukang lumaban dahil tila alam niya ang panganib sa hinaharap, gayunpaman, hindi nagtagal ay huminahon siya at hinayaan si Yang Kai na kaladkarin siya palayo. Sa susunod na sandali, sabay silang pumasok sa pinakamalapit na space fragment. Isang bahagyang panginginig ang naramdaman na dumarating sa kanila at bigla itong naramdaman na parang lumipat sila sa isang space array. Nang matauhan si Yang Kai, napagtanto niyang nasa pinakamalalim na bahagi siya ng isang space fragment. Ang ikinagulat niya ay wala na si Xia Linlang sa tabi niya. Nagulat siya sa mga pangyayari. Sa lahat ng oras na ito, habang tumatakas sila, itinali nilang dalawa ang kanilang mga aura upang matiyak na hindi sila maghihiwalay, at magkahawak pa nga ang mga kamay nila kanina lang, ngunit sa isang kisap mata, nawala si Xia Linlang mula sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay nagmamadaling lumingga-lingga si Yang Kai sa paligid at hindi nagtagal ay natagpuan siya sa isang space fragment na ilang daang kilometro ang layo. Halata na nakikita rin siya nito, kahit na parang wala siyang magawa. Bago pa masabi ni Yang Kai ang anuman sa kanya, sabay silang napalingon at tumingin sa iisang direksyon. Sa direksyong iyon, ang divine abilities at secret technique na may iba't ibang kulay ay nabuo sa isang torrent na bumulwak patungo sa kanila. Agad na nakilala ni Yang Kai na ang torrent ay binubuo ng mga divine abilities na nakalock sa kanilang mga aura ng buhay at sumunod sa kanya sa lugar na ito. Hindi nagtagal ay nag-stream ang torrent sa isang pamilyar na hitsura ng space fragment at nawala. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata nang makilala niya na ang space fragment ay ang una nilang nadaanan ni Xia Linlang. Pero sa ilang kadahilanan, sa pagpasok sa space fragment na iyon, lahat ng divine abilities at secret technique ay ipinadala sa iba't ibang space fragment. Tila iyon din ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Xia Linlang. Bago niya malaman kung ano ang eksaktong nangyari, nakita ni Yang Kai ang iba't ibang divine abilities na sumasabog sa mga space fragment sa paligid niya. Ang maraming kulay na mga ilaw ay lumitaw at nawala sa mga fragment ng espasyo ng paulit-ulit. Ang pagkakita nito ay naging sanhi ng pagbuhos ni Yang Kai sa malamig na pawis. Hindi niya talaga maramdaman ang explosive powers ng divine abilities na iyon dahil sumasabog sila sa magkahiwalay na espasyo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paghuhusga mula sa kung ano ang nakikita niya, natitiyak ni Yang Kai na wala nang matitira sa kanya at kay Xia Linlang kung nataman sila ng mga ito. Sa kabutihang palad, ilang sandali lang, ang mga ilaw ng mga divine abilities na ito ay dahan-daang humupa at nawala. Ang krisis ay nalutas ng ganoon, gayunpaman, nahulog sila sa isang mas komplikadong krisis sa susunod na sandali. Tila gustong bumalik ni Xia Linlang sa panig ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, nakaramdam siya ng insecure dahil mag-isa lang siya sa sirang espasyong ito. Gayunpaman, sa sandaling lumipat siya, nawala siya sa space fragment na kinaroroonan niya, at nang lumitaw siya muli, nasa ibang space fragment na siya na mas malayo pa. Naging sanhi ito ng pagkataranta niya. Tumigil ka sa paggalaw. Sumigaw si Yang Kai sa lahat ng direksyon gamit ang kanyang divine sense, at sa kabutihang palad ay tila nakarating ito sa kanya. Magiliw na tumanggaw si Xia Linlang at nanatiling hindi gumagalaw sa parehong lugar. Pagkatapos ay tumingin si Yang Kai sa paligid. Hindi pa rin niya namalayan ito habang nasa labas siya kanina, ngunit sa pagpasok sa lugar na ito, sa wakas ay nakita niya na ang espasyo sa lugar na ito ay lubhang nabasag, at isang malaking halaga ng mga fragment ng espasyo ang nabuo. Nakikita niya na mayroong higit sa 10,000 mga pira-piraso ng kalawakan sa kanyang paligid, at sigurado siyang may higit pa sa malayong hindi niya moari. Habang inaalala niya ang nakitang pagsabog ng divine abilities at ang nangyari kay Xia Linlang kanina,
nabuo ni Yang Kai ang isang haka-haka sa kanyang isipan. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang hakbang pasulong at natanto na walang mali, at ito ay parehong kaso para sa kanyang pangalawang hakbang. Hanggang sa umabant siya sa ikatlong hakbang ay nakaramdam na naman siya ng bahagyang pagkahilo. Katulad ng pakiramdam noong dumaan siya sa isang space array. Umikot ang mundo sa kanya, at sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa ibang space fragment. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na si Xia Linlang ay wala kahit saan. Bagamat wala siyang ideya kung nasaan siya, itinuring niya na nasa loob pa rin siya ng lugar na apektado ng sinaunang space secret technique. Iyon ay dahil nakikita pa rin niya ang hindi mabilang na mga fragment ng espasyo sa paligid niya, tulad ng nakasalubong niya kanina. Pagkatapos ng kanyang unang eksperimento, si Yang Kai ay naging mas matapang siya. Ilang sandali pa, nawala siya sa space fragment na kinaroroonan niya at ipinadala sa ibang lugar. Nang makitang wala pa rin si Xia Linlang, muli siyang kumilos. Pagkatapos ng 7 o 8 pagsubok, sa wakas ay nakita niya si Xia Linlang sa isang fragment na 12 kilometro lang ang layo. Sa sandaling ito, ang babae ay malinaw na parehong nalilito at walang magawa. Ang pagkawala ni Yang Kai ngayon ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam, gayunpaman, mula sa kanyang nakaraang karanasan at alinsunod sa payo ni Yang Kai, hindi siya nang ahas na gumalaw ng random. Hanggang sa nakita niyang muli si Yang Kai ay nakahinga siya ng maluwag at kinalma ang sarili. Martial Peak, Kabanata 4675. Kaguluhan. May natuklasan ka ba? Tumawag si Xia Linlang sa pamamagitan ng Divine Sense. Mayroon akong haka-haka, ngunit dapat mong makita ito para sa iyong sarili. Nang matapos ang kanyang salita, nag-flick si Yang Kai ng Heaven Opening Pill pasulong. Tinitigan ni Xia Linlang ng maayos ang Heaven Opening Pill, na gumalaw ng 1 metro bago ito nawala. Pansamantala, ang Heaven Opening Pill ay biglang lumitaw sa isang space fragment na ilang dosenang kilometro ang layo mula sa Yang Kai. Nang mapagtanto ang isang bagay, sinabi ni Xia Linlang. Teleportation. Tumanggo si Yang Kai. Patuloy na manood. Sa pagkakataong ito, nag-flick siya ng higit sa 100 Heaven Opening Pills pasulong. Katulad ng nangyari kanina, ang mga table tasks ay unti-unting naanod sa unahan at hindi nagtagal ay nawala. Gayunpaman, walang mga regular na pattern na pag-uusapan kapag muling lumitaw ang mga ito. Humigit kumulang 12 Heaven Opening Pills ang lumitaw sa mga space fragment sa kanilang paligid, ngunit ang iba ay nawala. Napaisip sandali si Xia Linlang, pagkatapos ay nagsabi, "Random ba ang teleportation?" Sa tingin ko, tumanggo si Yang Kai. Kung ito ay hindi random, ang higit sa 100 Heaven Opening Pills na kanyang na-flick out ay lumabas sa parehong lugar. Gayunpaman, ang katotohanan ay nakakita lamang sila ng ilang mga table tasks sa mga fragment sa kanilang paligid, at ang iba pa sa kanila ay ipinadala sa mga lugar na wala sa kanilang paningin. Isang realisasyon sa wakas ang bumungad kay Xia Linlang. Ipinaliwanag niyan kung bakit pagkatapos pumasok sa lugar na ito ang torrent ng divine abilities, sila ay kumikislap at sumabog sa mga pira-piraso sa kanilang paligid. Dahil random ang teleportation effect, ang divine abilities ay ipinadala sa iba't ibang mga fragment habang ang kanilang mga kapangyarihan ay unti-unting naubos hanggang sa sila ay mawala. Nang matanto iyon, naramdaman ni Xia Linlang ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Mukhang maswerte sila ni Yang Kai. Kung ang mga divine abilities na iyon ay ipinadala sa mga fragment na kinaroroonan nila, sila ay napatay na. Magulo ang espasyo sa lugar na ito, at hindi natin ito mahuhusgahan gamit ang common sense. Bagamat mukhang malapit tayo sa isa't isa, maaaring daan-daang libong kilometro ang agwat natin, o mas malayo pa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xia Linlang, pagkatapos ay nag-aalangan siyang nagtanong. Pwede ka bang pumunta dito? O kailangan ko bang pumunta? Umiling si Yang Kai. Marahil mayroong milyon-milyong space fragment sa lugar na ito. Dahil magulo ang espasyo, hindi ko makontrol ang direksyon ng teleportation. Kahit na manatili kang ganap na tahimik, maaaring hindi kita maabot pagkatapos ng 100 o kahit 1,000 taon. Nang marinig iyon, napangiti si Xia Linlang. Ibig bang sabihin ay nakulong tayo dito ngayon? Ngumisi si Yang Kai. Mas maganda ito kaysa sa dati nating sitwasyon. At least, wala tayo sa panganib ngayon. May punto ka. Si Xia Linlang ay mukhang bahagyang naaliw. Biglang may naalala, lumingon si Yang Kai sa isang partikular na direksyon. Muntik kong nakalimutan na may humahabol pa sa atin. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumungad sa akin ang isang matangkad na figure. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Bright Flame Divine Monarch, si Cheng Yang, na walang humpay na hinahabol sila sa lahat ng oras na ito. Sa sandaling ito,
si Cheng Yang, na isa sa iilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Shattered Heaven, ay mukhang basag-basag dahil ang kanyang damit ay punit-punit. Magulo ang kanyang buhok habang nakalugay ito sa kanyang balikat. Nabalot siya ng galit na nagmistulang bulkan na malapit ng sumabog. Ang kanyang mga nakatagpo sa daan ay tunay na nakakabigo, kaya naman siya ay labis na nagalit. Kumbaga, dahil sa kanyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation, madali niyang makuha ang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, mula nang pumasok siya sa Shattered Ruins, talagang napilitan siyang linisin ang kalat na iniwan ni Yang Kai. Hindi mabilang na divine abilities at secret techniques ang naresolba niya sa daan. Katulad ng nangyari kina Yang Kai at Xia Lin lang kanina, si Cheng Yang ay hinabol ng torrent ng divine abilities and secret techniques. Bukod dito, ang agos sa likod niya ay mas malaki kaysa sa sumunod sa kanilang dalawa. Namangha si Yang Kai at hindi niya maiwasang isipin na ang pamana ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay talagang hindi kapanipaniwala. Kung siya at si Xia Lin lang ay nahaharap sa parehong sitwasyon, hindi sila makakatakas. Kahit na mukhang bagbog si Cheng Yang, tila kaya pa rin niyang harapin ang sitwasyon. Pagdating sa lugar na ito, nakita ni Cheng Yang si Yang Kai habang umuungal. Puputulan ko ang bangkay mo sa 10,000 piraso, brat. Pagkatapos niyang magsalita, diretso siyang sumugod kay Yang Kai, na mukhang hindi nabigla. Sa susunod na sandali, biglang nawala si Cheng Yang sa lugar at ang torrent na malapit sa likod niya ay direktang bumagsak sa pinakamalapit na space fragment. Sumigaw si Yang Kai, ipagtanggol ang iyong sarili. Kasabay nito, pinaandar niya ang kanyang World Force at ipinatawag ang Asher Dragon Spear habang nakabantay. Bagamat random ang teleportation sa mga space fragment na ito, walang makakatiyak na hindi siya matatamaan ng isa sa mga divine abilities at secret technique na iyon. Sa sandaling ang divine abilities ay dumating sa contact sa unang space fragment, sila ay biglang nawala. Sa susunod na sandali, ang mga paputok ay tila nag-apoy habang ang mga ilaw ng iba't ibang kulay ay sumabog sa isang napakatalino na pag-aalis sa pagitan ng iba't ibang mga fragment ng espasyo. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa harap mismo ni Yang Kai, na sa kabutihang palad ay nakabantay. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang kanyang sibat gamit ang Great Sun na tinawag niya sa dulo nito. Marahas na pagbabago-bago ang naramdaman na dumarating sa kanya habang siya ay pinalipad palayo. Nang muli siyang lumitaw, nasa ibang fragment na siya. Kasabay nito, ang kanyang braso na may hawak na sibat ay naging malata habang ang kanyang perlakyo ay puno ng dugo. Nang mga sandaling iyon ay nanginginig pa rin siya sa impact. Kung hindi dahil sa magulo ang espasyo sa lugar na ito, mas malalang pinsala ang natamo niya. Tiniyak ng hindi maayos na espasyo na ang kapangyarihan ng divine ability ay hindi ganap na lumawak, na nagbigay daan kay Yang Kai na tumakas. Walang lakas ng loob na maging pabaya, hinawakan niya ang Asher Dragon Spear gamit ang kanyang kabilang kamay at nanatiling mapagbantay. Nakikita niya na ang mga divine abilities na may iba't ibang kulay ay patuloy pa rin sa pagrampa. Buti na lang at walang divine ability na ipinadala sa kanya. Pagkaraan ng isang tasa ng tsaa, ang mga kapangyarihan ng mga banal na kakayahang iyon ay naubos at nawala. Pagkatapos magpakawala ng hininga, inalis ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at inayos ang kanyang na-dislocate na braso. Pagtingin sa paligid, hindi niya makita sina Xia Lin lang o Cheng Yang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakbay sa mga fragment ng kalawakan sa loob ng kalahating araw bago niya tuluyang natagpuan si Xia Lin lang. Nanatili siya sa parehong space fragment. Tila maswerte siya na hindi nataman ng anumang divine abilities. Naalala rin niya ang payo ni Yang Kai, kaya naman nanatili siya sa parehong lugar at hinintay itong mahanap siya. Nang makilala siya, tumanggaw si Yang Kai. Sa ngayon ay ligtas tayo. Ibalik muna natin ang ating lakas at pag-isipan kung paano aalis sa lugar na ito mamaya. Tiyak, hindi tatutol si Xia Lin lang dito. Kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Bright Flame Divine Monarch ay hindi madaling makaalis sa mapahamak na lugar na ito, hindi banggitin na siya ay isang 7th grade Master lamang. Tanging si Yang Kai, na isang dalubhasa sa Dao of Space, ang nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng paraan palabas dito. Kung gusto niyang tumakas, kailangan niyang umasa sa kanya. Umupo sila nang nakakross ang mga paa at nilagok ang ilang spirit pills. Ilang sandali lang, ang matayog na figure ni Cheng Yang ay lumitaw sa isang fragment na hindi kalayuan. Nang makita niya si Yang Kai, ngumiti siya. Gayunpaman, dahil naranasan niya ang isang atraso kanina, at napagtanto niya ang kakaiba ng lugar na ito, hindi siya kaagad sumugod tulad ng ginawa niya kanina. Sa halip, titig na titig siya kay Yang Kai gamit ang isang pares ng malamig na mga mata.
Nang mapansin ang presensya ng ibang lalaki, idinilat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nginisyan. Mukhang sabik kang kainin ako ng buhay, Divine Monarch. Ngumuso si Cheng Yang. Kung mayroon kang lakas ng loob na kausapin ako ng ganito sa labas, patay ka na sana. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang tenga at nakangiting sumagot. Natutuwa akong alam mong wala kami sa labas, Divine Monarch. Kung naabutan kita sa labas ng lugar na ito, tumakas na sana ako hanggat maaari. Ganon ang nangyari dati. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako natrap sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, nahulog ka rin sa lugar na ito. Hindi magiging madali ang pag-alis dito, at nag-aalala ako na kailangan nating manatili dito magpakailanman. Umiling siya na para bang naaawa siya sa ibang lalaki. Sinabi ni Cheng Yang, kahit nakakaiba at patuloy na nagbabago ang lugar na ito, maaaring hindi nito ako mabitag. Pagkatapos kong maunawaan ang kahangalan ng lugar na ito, gagawin kong buhay na impyerno ang buhay para sa iyo. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pakisuyo, magtrabaho ng husto, Divine Monarch. Hihintayin kita dito. Ngumuso si Cheng Yang at tumigil sa pakikipagtalo sa kanya. Umupo siya tapos naka-cross legs. Habang pinapanumbalik ang kanyang enerhiya, tinitigan niya si Xia Linlang at sinabing, Xia girl, kahit na ikaw ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, hindi mo kayang panatilihin ang World Spring. Nag-alok si Zhou Yi sa iyo ng paraan para makalabas, ngunit tinanggihan mo ang kanyang kabaitan. Nasayang lahat ng effort niya. Saglit na pinagdikit ni Xia Linlang ang kanyang mga labi, pagkatapos ay sumagot. Ang babaeng ito ay walang hanggang pasasalamat kay Zhou Yi sa pagpapahiram sa akin ng isang kamay sa nakaraan. Gayunpaman, mayroon akong sariling mga pagsasaalang-alang pagdating sa World Spring. Sinabi ni Cheng Yang. Hindi madaling panatilihing mababa ang profile at manatiling nakatago sa Shattered Heaven. Kahit na makaligtas ka sa kalamidad na ito, hindi ka na magkakaroon ng anumang mapayapang araw muli. Nabalitaan ko na ang iyong Universe Cave Heaven ay nawasak. Natahimik si Xia Linlang. Kung matutulungan mo itong Monarch na makuha ang World Spring, handa akong kalimutan ang lahat ng nangyari. Bukod pa rito, titiyakin ko ang iyong kaligtasan sa Shattered Heaven. Umiling si Xia Linlang. Ang World Spring ay wala sa akin. Natatakot ako na hindi kita matulungan. Hindi siya pinilit ni Cheng Yang, pero habang nakatitig sa kanya, sinabi pa rin niya. Iyon lang ang sasabihin ko. Isaalang-alang ang aking alok. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinoon ang pansin sa pagpapagaling. Sa kabilang banda, kahit na alam ni Yang Kai na nag-uusap sila, hindi niya malaman kung ano ang pinag-uusapan nila sa kakaibang lugar na ito. Nang makita iyon, ngumiti si Xia Linlang. Siya ay hindi isang batang babae na walang karanasan, kaya alam niya na sa pamamagitan ng sadyang paghikayat sa kanya, sinusubukan ni Cheng Yang na magtanim ng binhi ng pagdududa sa isip ni Yang Kai. Dahil walang ideya si Yang Kai kung ano ang pinag-uusapan nila, maaaring maghinala siya sa kanya. Gayunpaman, walang saysay na ipaliwanag ang anumang bagay sa puntong ito dahil maaaring humantong ito sa kabaligtaran ng nais na resulta, kaya pinili niyang manatiling tahimik. Sa sandaling iyon, habang nananatili sa kani-kanilang space fragment, ginawa ng tatlo ang kanilang makakaya upang maibalik ang kanilang lakas. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Yang Kai, kahit na tila malapit sila sa isa't isa, maaari talaga silang maghiwalay ng daan-daang libong kilometro dahil magulo ang espasyo sa paligid. Kinailangan nilang umasa sa kapangyarihan ni Yang Kai sa Dao of Space para makaalis sa lugar na ito. Kung malalaman ni Yang Kai ang mga sikreto ng banal na kakayahang naging dahilan ng pagbuo ng kapaligirang ito, maaari siyang makahanap ng isang uri ng kaayusan sa kaguluhang ito na maaaring magpapahintulot sa kanila na makatakas. Marshall Peak, Kabanata 4676. Lakas ng Space-Time. Makalipas ang ilang araw, si Cheng Yang ang unang naka-recover at hindi nagtagal ay nawala siya sa space fragment na kanyang inookupahan. Maliwanag na sinusubukan niyang suriin ang lugar upang maghanap ng paraan upang makaalis sa lugar na ito. Inabot talaga si Cheng Yang ng kalahating buwan bago siya muling lumitaw sa isa sa mga kalapit na space fragment, at may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Malinaw, wala siyang nakitang anumang mga pahiwatig. Sa kabila ng pagiging isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, hindi niya nagawang pilitin na makaalis dito. Ang espasyo sa lugar na ito ay nasa ganap na kaguluhan, at anuman ang kanyang sinubukan, ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay random na ipapadala sa iba pang mga fragment ng espasyo. Katulad ng mga divine abilities na sumugod sa kanya noong nakaraan, sila ay gumagalaw sa paligid ng mga fragment at kumukutitap hanggang sa tuluyang maghiwa-hiwalay. Bagamat hindi niya kayang basagin ang lugar na ito ng may malupit na puwersa,
wala rin siyang nakitang regular na pattern sa teleportation na nagaganap. Gaano man siya kalakas, matatanggap lang niya ang katotohanang nakulong siya. Samantala, nagpapagaling si Yang Kai habang pinagmamasdan ang nangyayari sa kanyang miniature universe. Pagkaalis pa lang ng Pear Flower Cave Heaven, sinuri niya ang sarili niyang miniature universe at may naintindihan. Tila may ideya na nasa kanyang kamay, ngunit bago niya ito lubos na maunawaan, nag-ambala siya ni Xia Linlang. Pagkatapos nito, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay inilagay sa pagtakas, kaya't wala siyang oras upang pag-isipan ang isyong ito. Bagamat siya ay nakulong ngayon, ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya na pakalmayan ang kanyang isip at asikasuhin ang ibang mga bagay. Sa kanyang miniature universe, ang divine sense ni Yang Kai ay nagpakita at nabuo sa isang parang buhay na figure. Habang umaaligid sa kalangitan, tinitigan niya ang paglipat ng mga tao, ang pagtatayo ng mga lungsod, ang ikot ng buhay, at ang pagsikat at pagbagsak ng araw, buwan, at mga bituin. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumiwanag ang kanyang tingin. Dumating ang isang sandali nang kumalat ang isang utos sa buong lugar. Sa loob ng aking miniature universe, namumuno na ako ngayon sa Dao of Space at Time Dao. Sa sandaling iyon, ang milyon-milyong residente sa miniature universe ay tila nakakita ng isang bagay habang sila ay tumangalas sa langit. Ang Emperor Realm Masters ay lalong sensitibo sa pagbabagong ito, ngunit nang subukan nilang maramdaman kung ano ito, napagtanto nila na wala silang matuklasan. Ang mundo ay tila dumaan sa isang uri ng pagbabago, ngunit ito rin ay parang walang nagbago, na nag-iiwan sa kanila na tuliro. Kasunod ng isang sandali ng pagbabago, ang mundo ay bumalik sa orihinal nitong estado. Nakapalibot sa kalangitan, ngumiti si Yang Kai habang pinipigilan ang pagnanais na tumawa ng malakas. Bagamat hindi alam ng milyon-milyong residente ang nangyari, hindi ito nangangahulugan na walang pagbabago sa kanyang miniature universe. Sa katunayan, ang pagbabago ay napakatindi kaya namangha si Yang Kai. Ang paglipas ng oras sa kanyang miniature universe ay 2 beses nang mas mabilis kumpara sa labas ng mundo. Minsang sinabi ni Shu Linggang na mayroong 2 shortcut sa paglilinang sa mundong ito. Maliban sa pagsasanay sa isang small source world, ang temporal rivers ang isa pang pagpipilian. Ang pag-agos ng oras sa isang temporal river ay iba sa labas ng mundo. Maaaring lumipas ang 1 taon sa labas ng mundo, ngunit maaaring lumipas ang 100 taon, 1,000 taon, o kahit 10,000 taon sa temporal river. Isang beses na pumasok si Yang Kai sa isang small source world, ngunit narinig lang niya ang tungkol sa temporal rivers. Bagamat sabik siyang malaman kung ano talaga ang hitsura ng isang maalamat na temporal river, hindi siya nagkaroon ng ganoong pagkakataon. Sa kasalukuyan, sa pagpapala ng time principles at space principles, ginagaya ni Yang Kai ang mga epekto ng temporal river sa kanyang miniature universe. Bagaman ito ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa isang tunay na temporal river, ang paglipas ng panahon sa kanyang miniature universe ay 2 beses nang mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Sa madaling salita, ang 1 araw sa labas ng mundo ay katumbas ng 2 araw sa kanyang miniature universe, habang ang 1 taon sa labas ng mundo ay 2 taon sa kanyang miniature universe. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi gaanong makakaapekto sa kanya, ngunit ito ay may malaking epekto sa mga residenteng naninirahan sa kanyang miniature universe. Ang pinabilis na daloy ng oras ay hindi magpapaikli sa buhay ng mga tao sa miniature universe dahil ang kanilang pangunawa sa oras ay hindi nagbago. Ito ay naiiba lamang kung ihahambing sa labas ng mundo. Ang layunin ng pagpapalaki ng mga buhay na nilalang sa miniature universe ng isang cultivator ay upang makatulong sa kanilang paglilinang. Kinailangan ng isang Heaven Opening Realm Master ng isang masakit na mahabang panahon upang makapasok sa susunod na grado, ngunit ang paglaki at pagdami ng mga buhay na nilalang sa kanilang miniature universe ay magpapalaki sa auspicious spirit essence at patuloy na magpapalaki sa kanilang pamana. Kahit na ang Heaven Opening Realm Master ay hindi kailanman nagal-inang, ang pagtaas na ito ay hindi titigil. Dahil ang paglipas ng panahon ay bumilis sa miniature universe ni Yang Kai, nangangahulugan ito na makakakuha siya ng higit pang mga benepisyo sa hinaharap. Napagpasyahan na lang niyang subukan ito, kaya nagulat siya na talagang nagtagumpay siya. Ito ay masasabing isang kaaya-ayang sorpresa. Gayunpaman, ito ay makakamit lamang kapag ang isang cultivator ay umabot sa isang tiyak na antas ng karunungan sa Dao of Time, na itinuring na isang kapangyarihan na mas mahirap linangin kaysa sa Dao of Space. Bihira ang sino man sa mundo na makaabot sa ika-6 na antas ng mastery sa Dao of Time tulad ng ginawa ni Yang Kai. Inakala ni Yang Kai na makakamit ni Yang Xiao at Yang Zhu ito sa hinaharap, kung tutusin, sila ang legacy disciples of Fluang Time Great Emperor.
Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang karunungan sa daw ng oras ngayon, magagawa lang niya ang paglipas ng oras sa kanyang miniature universe ng 2 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Marahil kapag mas naunawaan na niya ang Tao of Time sa hinaharap, mas mapapabilis pa niya ito. Makakamit ni Yang Kai ang napakalaking benepisyo sa paggawa nito, at sa kanyang karunungan sa Tao of Time, tila walang anumang halagang babayaran. Sa kasong iyon, hindi lamang siya makakakuha ng ilang mga benepisyo sa pamamagitan ng mga nabubuhay na nilalang sa kanyang katawan, ngunit ang mga residente ay maaari ring lumaki ng mas mabilis sa pamamagitan ng pagbawas ng oras ng kanilang paglilinang kumpara sa labas ng mundo. Pagkatapos ay pinagmasdan ni Yang Kai ang kanyang miniature universe sa loob ng 10 araw. Nang matiyak na ang pagbilis ng paglipas ng panahon ay hindi makakaapekto sa mga residente sa anumang negatibong paraan, ibinalik niya ang kanyang pagtuon sa labas ng mundo. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang isang naiinip na si Xiaolin lang na lumilingon sa paligid. Nang magtama ang kanilang mga mata ay tumanggo sila sa isa't isa. Sa kasalukuyan, nakaupo si Cheng Yang na nakakross ang mga paa, na parabang sinusubukan niyang malaman ang kahangalan sa lugar na ito. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad sa kanya. Napangisi si Yang Kai sa nakita. Dahil sa makapangyarihang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation ng Bright Sun Divine Monarch, ituturing siyang honorable ancestor sa labas ng mundo kung siya ay mula sa isa sa cave heavens and paradises. Gayunpaman, dahil wala siyang alam tungkol sa Tao of Space, hindi niya mauunawaan ang anuman dito kahit na gumugol siya ng libu-libong taon sa pagsisikap na gawin iyon. Gayunpaman, tama ang kanyang iniisip. Ang espasyo sa lugar na ito ay nasa kaguluhan, at walang mga regular na pattern na pag-uusapan. Dahil ito ay sanhi ng isang secret technique mula sa isang sinaunang great expert, magkakaroon lamang sila ng pagkakataon na umalis sa lugar na ito sa pamamagitan ng pag-alam ng sikreto sa likod ng secret technique na iyon at pag-unawa sa koneksyon sa pagitan ng mga fragment ng espasyo. Mahirap para kay Yang Kai na isipin ang antas ng karunungan ng sinaunang great expert, na nagbigay ng divine ability na ito, na naabot sa Tao of Space. Kahit na hindi mabilang na mga taon ang lumipas, ang mga epekto na dulot ng divine ability ito ay maaari pa ring labanan ang pag-aayos ng sarili ng mga world principles. Matapos gumugol ng 20 taon sa universe temples na sinusubukang alamin ang sikreto sa likod ng Grand Array doon, nagawa ni Yang Kai na maabot ang ika-8 antas ng mastery sa Tao of Space. Gayunpaman, alam niyang hindi niya makakamit ang nakikita niya sa harap ng kanyang mga mata. Marahil sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa huling antas, surprising history and fascinating present, sa kanyang karunungan sa Tao of Space, kasama ng kapangyarihan ng 9th grade Heaven Opening Realm ay magkakaroon siya ng pagkakataon na maging kasing lakas ng great expert na ginawa ito noong unang panahon. Napaupo si Yang Kai nang nakakross ang kanyang mga paa at inalis ang laman ng kanyang isip sa pagtatangkang maunawaan ang sikreto ng space secret technique na naiwan sa lugar na ito. Sa isang kisap mata, 10 taon, 20 taon, at pagkatapos ay 30 taon na ang lumipas. Noong una ay naisip ni Yang Kai na aabutin lamang siya ng ilang taon bago siya makaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, sa katotohanan, 30 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang koneksyon sa pagitan ng mga fragment ng espasyo. Hindi man siya ganap na clueless tulad ng dati, malayo pa rin siya sa pag-alis sa lugar na ito. Dahil mas naiintindihan na niya ito ngayon, lalo niyang naramdaman na ang great expert na gumawa ng space secret technique na ito ay talagang kamangha-mangha. Sa kabutihang palad, kahit na ang 30 taon ay tila isang mahabang panahon, ito ay isang kisap mata lamang para sa isang Heaven Opening Realm Master na binigyan ng kanilang napakahabang buhay. Sina Yang Kai, Xiaolin lang, at Cheng Yang ay lahat ay kalmado at nakolekta dahil hindi sila nagmamadali. Ito ay totoo lalo na para kay Cheng Yang. Simula nang subukan niyang unawain ang sikreto sa lugar na ito, nanatili siyang nakaupo roon nang nakakross ang mga paa nang hindi gumagalaw ang kalamnan. Para bang patay na siya. Sa kabilang banda, alam ni Xiaolin lang na makakaasa lang siya kay Yang Kai, kaya tumigil siya sa pag-aaksaya ng oras sa pagsisikap na tumakas at ginugol na lang ang kanyang oras sa paglilinang. Minsan, siya ay gumagalaw sa paligid ng mga fragment ng kalawakan sa pag-asang makatuklas ng isang bagay. Gayunpaman, hindi tiyak kung kailan siya babalik sa bawat oras dahil wala siyang kontrol sa direksyon na kanyang pupuntahan. Kung minsan ay sinuswerte siya, makikita siyang muli sa paningin ni Yang Kai makalipas ang ilang araw. Gayunpaman, kapag siya ay hindi pinalad, siya ay mawawala sa loob ng ilang buwan. Sa sinabi nito, habang hindi niya magawang umalis sa lugar na ito, wala talagang anumang panganib na nagkukubli sa dilim. Samantala, muling nagpakita ang divine sense ni Yang Kai sa kanyang miniature universe.
Sa nakalipas na 30 taon, hindi lang niya sinubukang unawain ang mga lihim ng lugar na ito. Kung iyon lang ang gagawin niya, napagod na sana siya at posibleng magkamali pa siya sa paghuhusga at pangunawa. Naniniwala siya na dapat siyang magpahinga paminsan-minsan. Ang pinakamahusay na paraan para makapagpahinga siya ay ang lumitaw sa kanyang miniature universe sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang divine sense at gumala-gala. Habang 30 taon na ang lumipas sa labas ng mundo, 60 taon na ang lumipas sa kanyang miniature universe, nakatumbas ng ilang henerasyon ng mortal na buhay. Ang kanyang miniature universe ay dumaan sa ilang matitinding pagbabago sa nakalipas na 60 taon. Kung ang miniature universe ay napuno ng katahimikan sa nakaraan, ngayon ay puno na ito ng masiglang sigla. Pagkatapos ng mahigit 10 milyong tao na lumipat sa kanyang miniature universe noong nakaraan, ang ilan sa populasyon ay hindi maiiwasang mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang mga biglaang pagbabago sa kapaligiran ay hindi maaaring iakma ng lahat ng tao. Ang populasyon ay bumagsak mula 10 milyon hanggang 8 milyon sa loob ng unang ilang taon. Ngayong lumipas na ang 60 taon, hindi lamang naibalik ang populasyon sa orihinal nitong figure, ngunit may ilang pagtaas pa. Kung tungkol sa eksaktong bilang ng pagtaas, walang ideya si Yang Kai. Bagamat madali niyang nalaman ang lahat ng impormasyon sa kanyang miniature universe, hindi niya ito ginawa at sa halip ay sinubukan niyang tingnan ang lugar at masaksihan ang lahat ng pagbabago mula sa lokal na pananaw. Sa pamamagitan ng kanyang mga paglalakbay sa kanyang miniature universe sa mga nakaraang taon, nakakuha siya ng maraming mga insight. Ang pagpaparami ng buhay ay nagpatuloy na nagbibigay ng auspicious spirit essence at nagpapataas ng pamana ng kanyang miniature universe sa nakalipas na 60 taon kahit na hindi pa siya nilinang sa lahat sa panahong ito. Ngayon, milyon-milyong buhay ang nakakalat sa paligid ng kanyang miniature universe dahil mayroong 12-12 ng mga lungsod na may iba't ibang laki. Mayroon ding hindi mabilang na maliliit na bayan at nayon. Masasabing puno na ng buhay ang kanyang miniature universe. Samantala, lumitaw si Yang Kai sa labas ng isang partikular na bayan habang ang dalawang maliliit na figure ay nakaupo sa kanyang mga balikat. Kasinlaki lamang ng palad ang mga ito, na parabang mga batang babae na lumiit ng husto. Habang sila ay mukhang kaibig-ibig, pareho silang nakasuot ng berdeng damit, ang isa sa kanila ay nakapusod habang ang isa naman ay nakatali ng kanyang buhok sa isang ban. Ang dalawang maliit na figure ay walang iba kundi sina Muzo at Mulu, na mula sa Wood Spirit Clan.